Ibinasura ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kondisyong inilatag ni Pastor Apollo Kibuloy kapalit ng kanyang pagsuko sa mga awtoridad. Ayon kay Pangulong Marcos, maituturing na tail-wagging sa gobyerno ang mga kondisyon ng pastor. Kabilang sa mga kondisyon ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, ay dapat gumawa ng written guarantees, si Pangulong Marcos, Secretary ng Department of Justice, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Criminal and Investigation and Detection Group, CIDG, na hindi makikialam ang US government sa kanyang kaso. I think it seems to be a little bit tail-wagging na siya ang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya. Akusado siya, sa warrant of arrest, diin ng Pangulo. Tiniyak naman ni Marcos na makakaasa si Kibuloy na magiging patas ang pagdinig sa kanyang kaso at ibibigay ang lahat ng angkop na pagtrato sa kanya. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time. Ang maipapangako na all the proceedings will be fair, anang Pangulo. Kaugnay naman sa takot Kibuloy na isusuko siya ng gobyerno sa Amerika, dahil sa kinakaharap na kaso nito sa Estados Unidos, sinabi ng Pangulo na hindi agad mangyayari ito dahil maraming prosesong pagdadaanan sa ilalim ng RPUS Extradition Treaty. Now as to the involvement of the United States, malayo pa yan that's going to take years. So, I don't think that is something he needs to worry about quite frankly, dagdag ng Pangulo. Si Kibuloy ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation, FBI, dahil sa bulk cash smuggling, sex trafficking at iba pa. Hindi rin pumayag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa hinihinging kondisyon ni Kibuloy sa pagsuko nito. Kibuloy cannot impose any conditions. He must surrender not according to his terms but according to the terms of the law. The law applies to all, without exception, ani Remulla. Binanggit pa ng kalihim na malapit nang lumabas ang arrest warrant kay Kibuloy sa kasong human trafficking sa Pasig Regional Trial Court kung saan hindi ito bailable. Ang arrest warrant sa pastor ay inisyu ng Davao RTC sa kasong sexual abuse at child abuse at ng Senado at Kamara de Representantes dahil sa hindi pagsipot sa kanilang hearing. Mainit na mainit kayo sa nakaraang linggo na ito tungkol po dyan sa dineclare nyong war on drugs dyan po sa Davao. Umpisa na po natin ang tanong. Bakit po ba nyo naisip na i-speech po, sabihin po yung war on drugs na yan sa Davao? Di ba ho, matagal naman na kayong lumalaban sa droga. Ano ho ba ang dahilan kung bakit bigla nyo itong inulit sa Davao po? Hindi, kasi concern nga ng mga barangay. Kasi nagbabarangay visit ako, either weekends or mga weekdays, pumupunta ako sa barangay, kinakausap ko yung mga barangay captains. Then common sa kanila na may increase daw sa droga. So, ganun lang na makasimple yun. Actually ho, Mayor, medyo marami ho ang nag-react dahil alam naman po natin, yan din ho ang isa sa mga controversial na ginawa ho ng inyong ama, si Pangulong Duterte. At ngayon ginagawa nyo ho dyan, hindi ho ba kayo na natatakot na baka mamaya maisama ho kayo sa mga pinaiimbestigahan ho ng gobyernong ito? Ganito kasi yun. Tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Ayan, and Mayor, si Boss Dada po, balita po na meron daw pong 28 na casualty simula itong taon na ito, January. And then, nung inyo pong diniklara, yung war on drugs ninyo, nitong nakaraan lamang, ay meron daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Well, nababalita, siyempre, kasi nga may police operation. But, itong naratiba na ito, umiikot na tayo Yung police o trabaho ng police yan. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila? Yung police nagtatrabaho, paano yung pag lumaban, mamamatay? Kaya nga, inulit ko doon sa interview ko, sinabi ko nga, pag may accomplishment ng police, hindi binabalita ng media. May tinamaan dito sa amin dahil sa trabaho niya, hindi binabalita. And ngayon,
may declaration tayo sa war on drugs, paano naging issue yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga eh. Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o paano yung it is to deter from people from going into illegal drug abuse and selling it. Mayor Baste, si Coach Oli po ito. Yes. Alam niyo po, maraming natutuwa sa inyo dahil dito sa, bagamat marami ring kritiko, mas maraming natutuwa sa inyo tungkol dito sa war on drugs. No? Lumalabas na po, ito na naman po tayo. At marami po talaga na gustong kayong tumakbo for national position nitong sa Senado dahil gusto nila. Actually, marami pong naiinggit dyan sa Davao dahil sa ginagawa po ninyo. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi, ano lang, ayaw ko. Nananahimik lang ako dito sa Davao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit konsyel, okay lang. Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, dito yung pamilya ko. Mahirap yan. Kasi baka sinasabi nila, mga mayor, baka ang kanilang sinasabi, nagpapasikat lang yan, may planong tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo dyan? Hindi makikita naman nila yan kasi ngayong dadating na eleksyon, di man talaga ako magtakbo kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao. Hindi talaga ako tatakbo. Hindi yan sa ganon. Yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na na drug use. Wala naman tayo. Kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Ano, di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit tingin nyo kung kakausapin nyo yan, tumigil ka dyan, mabait ka dyan, di yan maniniwala sa inyo. Ano akala nila? Kausapin mo, magbago ka na, gano'n. Wala yan. Di yan. It will not work. We have to be, realistic about our situation when it comes to fighting drugs in this country. Mayor, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ho ba kayo natatakot na baka mamaya ito na namang mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress, ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan? Kasi alam naman po natin yan, di ba? Isama nila. Go ahead. Go ahead. Kasi wala kung, the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung gano'n yun, hindi isama niyo ako. Ano pong masasabi niyo, ngayon? Mayor, doon sa sinabi ni PNP Chief na hindi na kailangan ideklara dahil trabaho naman talaga namin ang pugsain ng droga sa Pilipinas? Tama naman yun. Yun na nga, wala naman ako sinabi at inutusan. Nasabi ko, ako yung papatay. So, bali ho yung inyong speech parang directed to the, hindi ho sa pulis, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kayo sa buhay niyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. Okay. Pero so far. Pero Mayor, considering po na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran dyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So dyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon bagong administrasyon, sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyo nasasakupan? Okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration,
Yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data. Refer tayo sa kung anong numbers. After nun, natural yun. Kasi pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, pag hila mo, istriktuhan mo ng grabe, pag bitaw niyan, ano yan sa kabila, siyempre, pag nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan, yung mga sindikato na gusto kumita dyan. So kaya, lahat, kasi sabi nila, wala na yung masyadong stricto dyan, subukan natin. Yan yung nangyari. Kaya makita, mag-attempt talaga yan. Kasi pera yan eh. Very lucrative yan na ask PIDEA, alam nila yan. Magkano i-invest mo, sobrang laki ng kitain mo dyan. And it's a very unfair meaning doon sa mga binebentahan mo, nasisiraan. Mayor, Anyway. nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman, wala. Hindi kami nag-uusap ng kung ano ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili kaming buhay. Yun lang, gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga, hindi naman siya bababa hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun, you know what I mean? Oh. Yun nga, Mayor. Actually, marami po talagang umaasa na ipapagpatuloy yun. At natuwa nga patungkol dyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs. Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Marami pa rin naging, di umano may mga 7 casualties. Hindi po ba sila, sa tingin ninyo, with all the records po ng mga Duterte patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga, ay hindi pa sila natakot at lumayas dyan? I do not know if related ba yun sa declaration ko, yung pagkamatay nila. I don't know, baka walang ang yun because I will ulitin ko nga, wala naman ako inutusan sa declaration ko. Pero Mayor, ano po ba ang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga bangag, mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung wala na silang supply na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga banganga, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Ano po ba sa tingin ninyo ito, kalam ko po na nakafocus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang kasi hindi ko naman lugar yung mga, pero ewan ko, di ba sabi ng DILG 28,000 barangays drug free. Hindi ko alam. I cannot speak for the other places. Ano sitwasyon nila. Basta dito lang yung nung sinabi ng mga kapitan sa mga highly populated ko na mga barangays na nandyan yan, hindi pwede. Ano pong reaksyon nyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na kesyo talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na involved dyan sa pagpatay nung mga drug addict o drug pusher? Ano masasabi niyo dito? Di bahala siya. Mag-imbestiga lang siya. Andyan naman yung mag-imbestiga lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Yan ang gusto nila. You know, what's astonishing is yung reaction talaga nila. Ang daming problema in terms of crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. If ever, na totoo talaga namatay yung mga yon dahil sa declaration ko. I mean,
Just fight it. So stupid. Mayor, ito pong alam naman po natin na yung ating administrasyon ay binago po nila yung approach. Kasi po dati ang sabi nila ay madugo ang gera ng Pangulong Duterte kontra droga. So binago nila yung approach, gusto nila bloodless. Taliwas daw po yung inyong polisiya, yung war on drugs po ninyo, doon sa nais ng national government ng pagsawata sa droga. Ano po ang inyong masasabi dyan? Sa kanila yun. Sa kanila yun. Kung yun yung tingin nila, okay, irespetuhin natin. Okay man. Sa kanila yun eh. Yun yung tingin nila. Okay. Meron Ayaw po nyo ba ng sa inyo? mga Mayor, meron bang direktiba ang DILG sa inyo considering na kayo po ay under ng DILG? Meron po bang panuntunan ng DILG? Sinabihan po ba nila ang lokal ng Davao na ganito dapat ang ating approach? Wala naman po ba? Well, usually, pag may campaign talaga yung national agency, lalo na sa mga ganito kalalaking city, makikipagkita and they would ask support from the LGU. Wala naman, so far, wala naman ganun. Ngayon na nga, nagulat ako, may programa pala. Mayor, marami pong nagbibigay ng komentaryo patungkol dito sa drug test, no? At kung sakali pa bang magkakaroon ng batas patungkol sa drug test sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno, kayo po ba ay susuporta dito? Sakto yan. Dapat lang yan. Dapat yan. Kailangan yan. Maraming matutuwa dyan kasi yan ang talagang sinisigaw eh. Magkaroon na ng batas patungkol dito. Sa tingin nyo po ba, Mayor, may pag-asa po ba tayong mangyari yan? Depende yan sa legislatura natin. Pero maganda yun. Para alam ng lahat na yung mga nakaupo dyan, they're serious about, like... Pero sa totoo lang, personal na buhay nila, wala tayong pakialam dyan. Pero mas gusto ko lang na ganun. Kasi, pag influence yung, or sabog yung tao, wala yan. Kayo po ba, Mayor, kung sakasakali, dahil wala naman pong batas, magboboluntaryo magpa-drug test po dyan sa inyo para maging halimbawa sa lahat ng opisyal? Wala namang problema yun. Wala namang problema. Pero mas gusto ko na may isasama ako. Naku po, patay tayo dyan. Parang kilala ko sino isasama ninyo, matindi ho yan. Para maganda. Mayor, ito, kasi nagtatanong, di ba, dahil sa nangyari dun sa mga pulis, magbibigay ho ba kayo ng suporta dun sa mga pulis na natanggal dahil ho dyan sa paggawa ng kanilang duty? Tutulungan niyo ho ba sila bilang mayor ng Davao? Malamang. Baka walang sweldo yan. Bigas. Abogado? Dilata. Abogado. Natural man yan. Basta yung mga tao na maayos naman, hindi yung kalokohan. Pag kalokohan, talaga sibak yan. Pero pag maayos, seryoso naman sa trabaho, tsaka alam mo yun, maayos,